51 billion pesos ang budget ni Congressman Paulo Pulong Duterte dito sa Davao City. Pero ang tanong ng karamihan, bakit pa rin daw ba binabaha ang Davao City? Ngayong napakalaki na ng 51 billion na yun. Well, sasagutin ho natin yan base sa ating experience, base sa ating mga nakita, na-observe, and syempre, pinaka-importante ho dyan bilang isang Davaoenyo. Yes, no, bona fide resident sa Davao City, dito tayo nakatira, born and raised, tsaka talagang proud Davaoenyo. Yes, being proud, like, proud, no? May rason, bakit proud as Davaoenyo? Dahil nga kami ay pinalaki ng mga Duterte. So, we're proud of being raised by the Duterte family. Anyway, bago nga natin sagutin yon, gusto ko rin muna nating ipareg sa inyo ang sagot naman ni PBBM. Di ba? Hindi pwedeng tayo lang yung mga taga Davao ang mag-explain, no? Or yung tayo lang mga taga Davao ang ma-stress, no? Sa mga bubong, mga anti-Duterte na panay tanong kung bakit pa rin daw ba binabaha ang Davao City. No, gayong meron daw 51 billion. Hindi kasi yan guaranteed na meron ka ng flood control project is hindi ka nababahain. Still binabaha pa rin kami dito, pero hindi nga kami kagaya sa inyo dyan sa Kamaynilaan at iba pang rehiyon ng Pilipinas na kapag binabaha talaga ay sadyang kawawa ang mga tao kasi ng leptospirosis, inaanod ang mga bahay at kung ano na pang mga ari-arian na inaanod. So, syempre tanong ninyo sa aming mga taga Davao, bakit binabaha pa rin ang Davao City despite sa 51 billion budget flood control? So, ganoon din ang tanong natin kay PBBM despite sa 1 trillion, 1.1 trillion budget para sa kanyang flood control project na 5,500 kuno, but still, dami pa rin mga nasasalanta sa bagyo sa Luzon. So, tara, panoorin natin. Ang laki na talaga ng tubig. Tinanong din si Pangulong Bongbong Marcos kung bakit sa kabila ng pagkakaroon ng bilyong pisong halagang flood control projects, bumaha pa rin ang maraming lugar sa bansa. Tignan ninyo ang statistic. Nung bagyong Undoy, 400 plus centimeters ang bumagsak na tubig. Dito sa Christine, ang bumagsak na tubig is about 700 plus. Halos doble ng Undoy. Kaya yung flood control ginawa natin para sa mga baha kagaya ng Undoy. Nagbago talaga ang panahon. Di ba? Dinig nyo yun? Pangulo na yan ng Pilipinas pero ang galing niya mag-alibay, ang galing niyang gumawa ng mga kwento, ang galing niya talagang magpalusota na kung totoosin bilang isang pangulo, ikaw yung pinakamapangyarihan sa lahat, pinaka-executive, ikaw yung pinaka-head ng lahat ng departamento. Nasa iyo dapat lahat ang kapangyarihan. So dapat ipag-utos mong pag-utos mo na panagutin lahat ng mga may kasalanan, pero ang talagang sinisi niya ay ang ulan, no? Ibig ko sabihin na yung volume daw ng ulan mas marami daw. Nitong huli, nitong mga yung kasing speech yun, matagal na yun yung kanyang mga nagdaang pa yun, hindi yun kasama kahapon. So yung kanyang speech kasi na 'di ba, parang lagi itong pina-fact check si si PBBM sa kanyang mga pinasasabing kasinungalingan. Yun na nga, una sinabi niya mayroong 5,500 flood control projects, tapos yun biglang binaha agad-agad, no? Kinagabihan or kinabugasan na fact check yung kanyang mga sinasabing kasinungalingan na 5,500 flood control projects. So daming nangyaring baha sa Kamaynilaan, Central Luzon and Calabar Zone. And nitong huli naman ay sabi nga niya ang rason dahil nga sa sobrang daming tubig kumpara kay Undoy. Ang nangyari, inulan nitong Sabado, August 30 ko. Naalala niyo ba? August 30, Sabado. Umulan ng isang oras lang o ilang oras lang 'yun, baha agad. 'Di ba? Lubog agad yung mga pangunahing lansangan sa may Quezon City and Mandaluyong. Nalubog sila sa baha. Isang oras lang 'yan walang bagyo 'yun, walang rock pressure, ulan lang talaga 'yun. Anyari na BBM. Anyway, so yun ang sana mga Unipink, mga Dilawan, mga Bangag defenders and mga Tambalos-los troll farm, no, mga keyboard warrior. Sana ay makita nyo kung paano magsalita yung natin pangulo, no. So dapat siya ang i-cancel niyo, ipanawagan, yun ang question niyo lagi, bakit gano'n, no? Wag yung dito sa Davao kasi okay nga kami dito. Ngayon, ipakita ko sa inyo, ito yung namin dito lugar, itong aming flood control project, napakaganda.
di ba? 71 billion. Trillion yun ha. Trillion versus 51 billion rather. So, trillion kang BBM, 51 billion kay Kong Pulong Duterte. Pero kita mo dito sa Davao, ang ganda ng ano namin dito, flood control projects. Well, sagutin natin syempre yung mga katanungan ng karamihan. Bakit binabaha pa rin yung Davao despite napakalaki pala ng inyong budget dyan? 51 billion pala yung flood control project. So the answer is, yun na nga, kung si BBM kanyang binuntong ang galit o kumbaga parang sinisi niya yung tubig ulan na kasinungalingan din naman talaga yun. Kumbaga di niya lang maamin na pol-pol talaga siya, inutil, bubutanga. Hindi niya alam na pinagkakaisahan, pinagloloko-loko na siya ng kanyang mga alipores. Pero syempre, di naman totoo yan na siya niloko. Talagang yan, nagpapanggap lang siya na blind, na mangmang. Pero sa totoo niyan, siya talaga ang pinaka-leader. Siyempre siya, presidente, di ba? So, siya talaga ang dyan, withheld accountability. Meron talaga siya dapat pananagutan sa mga kasamaan na ginagawa ng kanyang mga tropa. Anyway, so yun, dito sa Davao City, inuulan kami dito kasi, so yung bundok namin, meron kami, mataas yung mga bundukin namin dito. Ibig sabihin marami, no? So, siyempre, since Davao City ang siyang pinakamalawak nga talaga na land area sa buong Pilipinas, kung tutuusin, kung familiar nyo ang Kamaynilaan, so when we see Kamaynilaan, that's whole NCR, National Capital Region. Yun yung 14 cities with one municipality. So yung kabuuan na yun ay i-multiply mo siya into 3 bases at kalahati, parang ganun. So that's equivalent to Davao City land area. So yung siguro nasa mga 3/4 portion ng Davao City ay mga bunubunduki na, mga mountainous areas. So yun yung mountainous areas na yun, siyempre magkakaroon ng ulan yun. Kahit pasabihin natin na kalat-kalat na pag-ulan, may mga tendencies pa rin talaga na magpang-abot yung kanilang mga streamlines, no, sa somewhere sa ating mga mga ilog, no, sapa. So dadaan yan dito hanggang sa makapunta sila ng downtown, talagang bababa sila ng downtown area of Davao City dahil andito ngayon sea level, and ang Davao City land area ay maraming mga catch basins, maraming mga parang swamp area, reclaim, gano'n, no, na dati naman talaga ay dagat talaga siya, abot para bang itong sa may Bewok, no, sa may Paranaque, yung sabihin natin na Asiana, tsaka yung sa may SM, Mall of Asia. So yung mga lugar na yan, reclaim, no, PICC, Basa Rojas Boulevard, reclaim area ho yan dyan, kasi dagat ho dati. Sa Cebu naman, yan yung SM Mabulo, no, if I'm not mistaken, parang sabi ng mga taga Cebu, reclaim lang daw yun. Tsaka itong No Star and SM by the Bay, SM Seaside rather. So yun mga reclaimed area. So dito naman sa Davao City, yung malaking portion din ng downtown area like Boulevard areas, yun po ay mga reclaimed area lang din, no? Mga tambak lang din ng lupa. Kaya kapag malaki yung ulan, malakas, tapos high tide, so magpang-abot na mag-meet halfway yung tubig dagat, tapos tubig naman ulan galing sa kabundukan. So magpang-abot yun sila sa pinaka area, no? Yung pinakamababang bahagi. So yun, mag-meet halfway sila doon. Kaya nagkaroon ng pagbaha dito sa Davao City. Pero yun nga, yung baha na yun, hindi siya galing sa baha na makikita ho ninyo sa Maynila, Kamaynilaan, Calabarzon, Bicol Region, sa may Pampanga, Central Luzon, no? Yung baha dito sa Davao hindi kagaya doon sa mga nabanggit ko, na kaya siya nagkaroon ng mga flash floods, mga baha, tumaragasang ganun, mga tubig. Kasi nga dahil sa nasira, bumigay yung mga mababang pundasyon or mga mababang uri ng mga pundasyon nila. Nagibaan, no? Nangasira yung mga parang parang laruan lang ng mga gawalan ng mga bata na simento ginagamit sa riprap. Yan pala hundreds of millions of billions and trillion pala yung budget doon. Natuklap, no, nasira dahil sa pressure ng tubig. Pero dito sa Davao City, yung baha namin dito ay nandahil sa malakas na tubig ulan na may sinabayan pa ng high tide, at tapos yun lumabas, no, sa mga creek. Ibig sabihin sa mga creek, galing sa dagat. Kaya punta sila, meet halfway sila doon sa kung saan where the sea level meets the volume of water galing sa kabundukan na dumaan sa mga kailugan ng Davao. So yun po explanation ko doon, ha.
Oh, so kung kita niyo naman yung ano natin diyan, yung kalidad ng ating flood control project na yan. Isa lang yan ha sa napakaraming mga flood control project sa Davao City na makikita natin dito sa syudad namin. So kung sabihin niyo yan na yung 51 billion, well, nagkakamali kayo, hindi pa yan, marami pa, no. So there's more. Abangan natin mga mamaya bukas sunod na araw, no, puntahan natin yung i-explore pa natin yung ibang mga flood control project dito sa Davao City. Nang sa ganun naman ay kapwa, no, mga DDS or mga Duterte supporter and kapwa mga anti-Duterte ay sabay-sabay natin makita at ma-check natin yung kalidad kung gaano kasolid yung ginagawa nilang mga proyekto na may kinalaman sa flood control project. So that would be all. Thank you for watching. Sana ay nagustuhan ninyo. And ingat, mabuhay ang Pilipinas. God, please save the Philippines from the crooks, no? Saldico, Martin Romualdez, Bini Abante, Joel Chua, Jay Fernandez ng Lucina, Akop, sino pa, no? Mga mukhang yan. Talagang di natin makalimutan. Ito si buti na lang si Fernandez, si Dam Fernandez, yung Mr. Google. Nakakahiya, no? Nag-congressman ka tapos hindi ka naman pala abogado. Nakakahiya. I mean, nakahiya and at the same time, mga makapal ang mukha, no? Parang nakaasar na binabayaran natin ng 300,000 or 200,000 pesos per month yung mga yun na umaasa lang sa Google. Tapos, anyway, so yun, bali tawag dyan, yun lang ang yun lang yung mga maisasagot ko dyan sa mga nagtatanong paulit-ulit, no. So lahat tayo ay nagtatanong talaga, gusto naman talaga natin transparency and accountability. So kung lalabas na may kamalian, may mga shortcomings, palpak itong mga Duterte, wala tayong magawa, kaya na panagutan yung nila pag nanakaw nila sa kaban ng bayan, no, kung totoo man. Pero siyempre dapat hindi siya single-handedly, di ba? Hindi dapat hindi sila i-single out lang na sila lang mga Duterte. Paano na yung iba dyan? Ang dami, si Saldico nga, number 1. Number 2 si Martin Romualdez. Okay naman ang number 1, number 2 sa dapat parehas lang yun. Mga kawatan, mga kurakot na dapat naparusahan talaga kung pwede lang, no? Ibalik yung public hanging ba? Yung bibitayan ang mga kurakot na mga politician sa harap ng madlang people sa plaza. Yung gaya sa mga napapanood natin mga palabas na mga historical movie and shows na parusa, bibitayin ang mga nakapagnakaw ng 100,000 pesos. Sana, no, ibaba, no, kasi ngayon ang pagkakalam ko 100 million kasi 100 million yata, oo, maximum or minimum na kulimbat tsaka bibitayin or hahatulan ng parusa. Sana dito bitay na 100,000 pa lang nanakaw, bibitayin na. Alam niyo yun, kasi grabe, pinaghirapan ng taong bayan yan. Mantakin mo, teacher ka, halos wala ka ng pahinga kakagawa ng lesson plan, o isa kang nurse, di ba? Grabe yung toxic ng trabaho nila, no? Pero yun, nagbabayad sila ng buwis ng tax, yung pinaghirapan, kakaltasin ng ilang porsyento, malaki din. Tayo, ako, for example, mahirap din kaya mahirap maghanap buhay, magtrabaho, mag-upload, ganyan, ano pa mang mga ginagawa natin, mahirap maglakbay, maglakwatsa. Oo, grabe, physically very demanding, physically ang paggagala, no? Isang gala na explorer. Kasi need mo talagang kahit 2 oras na yung tulog mo, kailangan mong gawin yun para hindi ka maiwanan ng mga flights. Lahat ng mga pinopurchase natin, no? Hotel, pagkain, mga buffets, mga eroplano, mga tickets, lahat-lahat. Yun ay may mga binabayarang mga tax. So, di ba, nakapagod. Tapos nanakawin lang, kailangan pa talaga natin ng 100 million para lang maparusahan. Diba? Nang pagkamatay ang mga kurakot, dapat 100,000 lang, enough na dapat nga 10,000 Dapat nga talaga piso. Bawal, no? Tinan niyo sa South Korea, diba? Parang napatalsik yata yung presidente nila dahil lang sa parang thousands worth of luxury bag yata. Thousands of dollars na luxury bag ng misis niya. Dito sa Pilipinas, nagkukukin pa nga. Hindi pa rin matanggal-tanggal. So grabe. To the highest level ang natin, resiliency ng mga Pilipino, yung pinapatay na tayo, sinasaksak na tayo ng harap-harapan pero nakangiti pa rin tayo. So actually, tingin ko diyan hindi siya resiliency kundi ang tawag diyan kabubuhan, katangahan na natin yung mga Pilipino, 'di ba? Pero sige, wala tayong magawa. Yung alam niyo yung March 11, yung March 16 na sobrang dami ng 100 millions of Filipino people talaga yung nagrarally, no, all over the Philippines. Kung lahat ng yun ginather natin yun sa Malacanang, ay nako, ang tagal isa ako sa talagang kasama dun. At isa ako sa kakaladkad talaga ng kanilang pamilya mula sa palasyo ng mapalitan naman ng ating pamumuno. Kasi nga nakapagod na
maririnig yung ganung balita. Talagang pinagsamantalahan tayo lagi nitong mga abusadong mga politician ho natin. So that's all, take you for watching. Bye bye, hindi ingat. Sana nagustuhan ho ninyo yung ating munting palabas.